Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, Bagong Pilipinas Chronicles. Itong page na ito ang klarong-klaro na pro Marcos page, mga loyalist ito. Mga post nila palaging pagpupuri kay Pangulong Marcos Jr. So ito, Lord, pinakita ang litrato ng Pangulo taimtim na nagdarasal. Ano kaya ang dasal ng Pangulo? Well, hindi natin alam. It's between him and God lang nakakalam. Sabi nito, Lord, always protect and guide our best president. Panginoon, sa gitna ng hamon at paninira, patuloy mong gabayan at protektahan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang leader ng ating bansa. Tulungan ang bawat mamamayan na maging instrumento ng pagkakaisa, respeto at malasakit para sa kapwa. Naway, manatili siyang matatag sa kanyang tungkulin at ang bawat hakbang niya ay naayon sa iyong kalooban. Wow, ang ganda ng yung mga prayer na ganito, yung Lord, it is your will be done, not mine. Galing, ano? Patuloy po kaming mananalangin para sa kaunlaran at kapayapaan ng aming mahal na bayan. Ang ganda naman ng post, in fairness. Kaya lang, ano nang nangyari sa ating bansa? Bakit tayo nagkakaganito? Nagkabuhol-buhol na dahil sa leadership ng ating Pangulo. So, ang ganda ng post Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Kasi kung ang taong bayan nag-agree, yes, we must pray for our president. Yes, Lord, help our president. Yes, we love our president. Di ba? Di, magre-react ang tao dito. Like, love. Yes. Tingnan natin anong mas marami. So, hati dito. 5,700 ang like. Baka karamihan dito mga trolls. 5,100 ang tumatawa. Tingnan natin ang mga may nag-comment dito, best president daw So, best in Maleta. Tingnan ko ito, Banji Bandrel. Yes, pakigabayan ang aming mahal na PBBM. Nako, 260 lang ang friends. Dito mo makikita yung mga trolls. Grabe talaga ang kanilang style ba? Talagang may troll farms. Saan naman yan? Na para lang mapaniwala nila ang taong bayan na marami pang nagmamahal sa kanila. Ano ba ito? Dito, mayroon pa. Madaming tangang Pilipino, ninanakawan na natin, pinagtatanggol pa tayo. Parang bulong ng Pangulong Marcos Sr. sa kanyang anak. Anak, tangang Pilipino. Pinagnanakawan natin, pinagtatanggol pa tayo. Itong mga Lord, gabayan niyo ang aming best president. Mga trolls, 335 friends. Sige, troll farm. Ito, Dens Minabs, best in corruption. Alvin Lakaya, Lord, sana kunin niyo na siya. Binre, Lord, please, bigay mo na sa amin ang hinihiling namin na kunin nyo ang presidente namin para may peace of mind ang mga Pilipino. Salamat, Lord, in advance. Basta ang daming troll dito. Kaya, para ipakita na marami pang nagmamahal sa Pangulo. Okay. So, ang ano ngayon? May pakialam ba ang Pangulo sa impeachment? Ano sa tingin nyo?
Sabi ni ex-Senator Drilon, imposible na walang pakialam ang Pangulo. Kasi nung una, yung last year ba yun? Ayoko ng impeachment. Kasi hindi nakakatulong sa Pilipino, not a single family ang matutulungan. Yun ang kanyang pahayag eh. Ngayon, bigla, sa isang araw, may pumirma na 215 na congressman. Number 1 yung anak niyang pumirma. Oh, ano yon? Hindi nakikialam? So, itong impeachment na naman ni BP Sara, sabi ng Malacanang, bahala ang Kongreso at Senado dyan. Wala kaming pakialam. Naniniwala ba kayo? No. Sabi ni ex-Senator Drilon, ang Pangulo gumagamit ng whip, yung pamunal daw para kung ano yung ano. Sabi nga ni Congressman Erese, pipigilan ang Marcos administration na maging presidente si BP Sara. Kasi pag nanalo si BP Sara, dalawa lang ang mangyayari sa kanila. Sabi niya. Ano yung dalawa? 2 senaryo lang. Either mapunta sila sa prisuhan or mag-exile sila. Kaya gagawin nila ang lahat para hindi magpresidente si BP Sara. At ang unang hakbang nila is impeachment. Kaya ako, nakikita ko ang kamay ng Malacanang dito sa impeachment ni BP Sara. Kaya, nung una, alanganin ang mga kongresista na pumirma sa impeachment. Ngayon, buo na, nakikita ko na, meron na silang 1/3, sobra sa 1/3, aakyat sa Senado ang impeachment case ni BP Sara. Si Senate President naman, naghahanda na doon. Monday to Friday daw ang kanyang impeachment trial, pabibilisan, kasi unfair daw sa taong bayan kung patagal-tagalin pa. Okay, sige, bring it on. Relax lang tayo mga ka-DDS. Siguradong panalo tayo sa Senado. Nandyan yung maraming kakampi ni BP Sara na mga senador. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung mga yero nga ipanghatag sa mga tao? So, muna ni silang anti ang matagaan. Ang natagaan, salamat kaayo. Sobra salamat sa pinagpapalala. Muna ni mga yero lansang. Hade! Hade! Yan na si Pamela. Manakakilaman. Sambayan, kilo mata na. Wala dang kon. Kanura kay mga Edgarista. So, daghan-daghan gyud ang matagaan diri og yero. Ah, Ay kaguway akyatin mo. Natang namo natin nga makabalay na gud me. oo, so pila na dai ni nanay mong edad? Sa 69. 69 ka na. So makabalay na gyud ka. Gusto pa ko nga magbag og balay. Oo. Kay karaan na kay imong balay. Alang. Sumula na ka. Yes, at si Auntie matagaan po ni Gero. Salamat kaayo sa yatag sa among asin. Makabalay na gyud ko kay dugay na ko nangandoy nga makakaugaling kog balay di ko mag-ipon sa akong mga anak. Kabalay na gyud ko daghan gyud kay salamat sa mga tawo nga gihatag sa amo sa Ginoo nga
May magka Mutas ano ipinabuhi Hatag basta sa ng ila para Si maisahan Ate Sad, matagaan og yero. Sa ang ako makasulti, salamat kayo sa nagatag ani kay makarefer ko sa akong balay kay nakabalik ko sa uno. So hinatun ta nga daghang pag-ayo ang matagaan nila o ginabang kay daghan nangalipay nga katawan samot nga karon nga Pasko. sobra mong Salamat kalipay. kayo kay Dako kayo ang among kalipay nga Tatay natagaan. Sad. Mao na among kinagdako nga pinaskuhan. Dapat ka nagpasalamat para number 1 ako sunod. Ate Mader. Mm. Salamat. Kaya doon ko na rin nga